So, welcome to the final lesson ng ating Chapter 3, Opening Your First Account. Nandito na tayo sa Lesson 5. This is Copy Trading Opportunities. So, first discuss ko muna sa inyo ano ba yung copy trading. Well, pag sinabi po kasi natin copy trading, dinesign po ito ng Trading Circle for those students who want to earn as early as now. Or nandito pa lang kasi Chapter 3, I know marami pa kayong pagdadaanan. You're going to study the market analysis, the proper setting of stop loss, take profits, lahat yan pag-aaralan nyo pa. Pero tulad nung sabi ko sa inyo, di ba sa psychology part pa lang, sinasabi ko na sa inyo na rigorous training ang kailangan nyo para ma-achieve nyo yung profitability sa Forex. Yung iba, umabot ng 6 months, 1 year, or even 2 years bago sila naging profitable. So, medyo discouraging siya ng konti on that regard, di ba? Pero yung Trading Circle, gumawa kami ng paraan, naghanap kami ng paraan para kahit papano, kumita kayo ng konti. Hindi ba namin maipapangako nakikita kayo agad ng 100,000 or million kung ano yung nasa isip nyo upon entering Forex? Siguro mapapagalaw namin kahit papano yung capital nyo. I already taught you how to deposit live account. Kung wala pa, wag po muna kayo mag-proceed sa video na to kung wala pa kayong live account. Kasi hindi rin naman kayo makakapag-copy trade kung wala kayong live account. So, eto, nasa computer version tayo. So, ngayon, punta po kayo sa inyong XM website, sa portal. And then, punta kayo dito sa side. Ayan, nakikita nyo po yung side na to. And then, look for, ito, yung more. And then, pag na-click nyo yung more na to, lalabas dito sa popular. Click copy trading. Okay, pag na-click nyo po yung copy trading, ito na ang lalabas. Coach, medyo overwhelming. Okay, ibig sabihin lang po kasi nito, ito yung mga pwede nating i-copy. Mga master trader po yung tawag sa kanila. Well, kayo po ang tawag sa inyo, copyer. Kami ang tawag sa amin, master trader. So, ang copy trading po, in a general sense, imagine niyo na lang, para kayong nakikiangkas sa kotse. So, halimbawa, ako si master trader. Ako yung driver ng kotse. Tapos kayo nakiusap, pwede bang makisabay? Sabi ko, sige, sabay ka. So, sumabay ka sa akin, sinakay kita sa sasakyan ko. Ngayon, kung saan ako pumunta, or kung saan ako dumaan, doon ka rin dadaan. Kasi nakikiangkas ka, di ba? Kung mabagal ako, mabagal ka rin. Kung mabilis ako, mabilis ka rin. Tama po ba? So, parang ganun yung idea ng copy trading. Kung ano yung tinitrade ko, pag kinapi mo, yun din yung tinitrade mo. Kung ako ay mag-profit, mag-profit ka rin. Kung ako ay mag-loss, maglo-loss ka rin. Naiintindihan niyo po ba? So, yun yung concept ng copy trading. So, hindi nyo naman kailangan pindutin lahat ito. Okay? So, all you have to do is, itong strategies. Pag kinlik nyo po itong portfolio, so, ibig sabihin lang nito, mga positions na tinrade nyo, history, yun lang naman yan. Managers area, hindi nyo naman po kailangan gawin ito dahil hindi naman kayo magma-master trader. Kayo ay magiging copyer. Ang master trader po, kami po ang magpo-provide nun, yung strategy. Kumbaga parang, pag nag-trade kami, sumusunod kayo ng sumusunod. So, yun po. So, all you have to do is go here sa strategies. And then, nakikita nyo po to, strategy or username. So, kay Trading Circle po, ang ating strategy or username ay si Pip. Ayan. Yun, si Pip. Ito po. So, sa ngayon, meron po akong funds na $522. Ang naka-invest dito ay, ibig sabihin, bagong gawa kasi account na to Kakagawa ko pa lang nito. And then, ang minimum investment naman po nito ay $150. So, para makakopy po kayo sa Trading Circle kay Pip, kailangan po meron kayong fund na $150 USD. Coach, paano kung ang pera ko lang sa account ay $100? Well, hindi po kayo makakopy. Paano, coach, kung 200? Okay lang din. Basta may minimum po na $150. So, yan. Sa ngayon, wala pa pong data ito. Kasi nga, bagong gawa. Kakalipat lang po kasi natin sa XM. Pero siguro i-update ko yung video na to after 3 months, 5 months, 6 months para makita nyo na yung data. Pero for now, since you are student of Trading Circle and kami ang nag-handle ng Pip, ipapangako namin sa inyo na conservative risk ito. Ibig sabihin ng conservative, mabagal,
pero kumikita. Maliliit, pero kumikita. Yun ang mapapromise namin sa inyo. Consistently small profit. So, ano ba naman yung everyday, di ba? Kumita ka ng 200 pesos, 250. Sabihin natin, 250. Magkano? Ilang dollars ang 250? Around 60. Parang, 5? Hindi, 4. Di ba? 4. 4 USD. Ganon. Di ba ang 250 pesos around 4 USD? Kung 60 pesos ang exchange rate ngayon. Siguro hindi na masama yung kumita ka ng everyday 240 pesos, 250 pesos, kesa wala. Di ba habang nag-aaral ka, at least alam mo, yung natutulog mong pera sa account, merong kinahantungan. Gumagalaw siya kahit papano. Hindi man ganun kalaki, hindi man ganun kabilis, pero ang mahalaga, umuusad. Kasi, coach, ba't ganun? Ayaw mo mag-risk ng malaki. Unang-una po, marami po kayong magka-copy. Karamihan ng students ng Trading Circle magka-copy. So, we want to protect your account. Ako kasi sanay akong, halimbawa, matalo ng malaki. Sarili kong account. Sa personal account ko, sanay ako. Kayo, yun ang tanong. Kaya nyo ba? Lalo beginner kayo. Baka mamaya, nagkaroon lang ng konting loss, nagpapanik na kayo. So, yun yung iniiwasan namin. That's why we're going to be very conservative with Pip-si-Pip. So, nauunawaan nyo po ba? So, makikita nyo po dito, ilan ang investors na nakakopy sa ngayon. Sa ngayon po, wala, dahil bagong gawa nga po ito. At ngayon ko pa lang siya ilo-launch. And then, drawdown 0%. Ibig sabihin, wala pa. Naka-trade kami dito. May trade ako ngayon dito, pero hindi pa siya nagko-close. So, ibig sabihin, so far, wala pang talo ito, yung account na to. And then, ang fee po, 10%. So, anong ibig sabihin ng fee na yan, coach? Ganito lang po yan. Kung kumita ng $100 yung account nyo, akin ang 10% doon. So, parang ganun po ang idea niyan. May profit sharing ratio. So, $100 na kinita nyo, 90 yung inyo, 10% yung sa akin. So, coach, bakit may fee ka pa? Ganun po kasi hindi ko matanggal yung performance fee dito. Meron po talaga. In a general sense po kasi ang copy trading, bilang pagbibigay respeto na rin natin dun sa kinokopyahan natin. Siyempre, kung sino yung kinokopyahan nyo, di ba siya yung nag-effort mag-analyze, siya yung nagte-trade, ikaw, di ba parang nakisakay ka na sa kotse, gusto mo 100% free, gusto mo may free drink ka pa. So, di ba parang medyo gahama naman yun kapag ka ganon. Bilang tao, tayo, di ba kapag may ginagawang pabor yung tao sa atin, medyo magbabalik tayo ng konti. Di ba parang ganon? So, yan po yung idea ng fee na yan. So, yan na po kasi pinakamababa. Yung ibang strategy po dito, 30% ang hatian. 70 ang inyo, 30 ang sa strategist. So, ito na yung pinakamababa kasi na pwede, 10%. So, imagine nyo po, $100, akin ang $10, sa inyo ang $90. Ganun po ang hatian yan. So, kung may fund na po kayo, halimbawa, ito. Ayan. Dapat po may fund kayo, Ayan. So, dito po, meron kayong investor account. So, tanggalin ko muna yung account. Sige, close account ko muna, ha. Ayan, i-close ko muna. Sige. Para makita nyo kung paano kayo gagawa ng investor account. Ayan. Ito po ang makikita nyo. Create investor. So, on your part, click create investor. And then, create investor account. Have a partner code. Important po ito, Alex TCA. Kasi po, under po kayo ng Trading Circle. And then, click nyo lang to, I declare. And then, create investor account. Okay, loading lang siya. Ayun, meron na tayong investor account. So, ngayon po, ayan. Ngayon po, ito yung nakikita nyo sa taas, investor, balance, equity, use, margin. So, naka-zero po yan lahat dahil wala pang pondo. So, ngayon po, pondohan na po natin. So, coach, paano ba kami mag-deposit? Pwede po kayo mag-deposit ulit. Kung nag-deposit kayo nung nakaraan sa MetaTrader 4 nyo, pwede kayo mag-deposit ulit dito. Magkaiba ba, coach, si MetaTrader 4 at si investor account? Yes po, si MetaTrader 4, yun po yung manual account nyo na personal. Si investor account, ito po yung for copy trading strategy account ninyo. So, kung wala pong pondo kasi si investor account, hindi rin po kayo makakapag-copy. Especially ito po, $150 po ang minimum ni Pip-si-Pip. Ngayon, question, coach, pwede ba yung nasa MetaTrader 4 ko, since nag-deposit na kami last week, pwede bang iyon na lang yung i-deposit namin dyan kay investor account? Pwede naman po. All you have to do is go here sa wallet. Ayan, nakikita nyo po ba? Click nyo yung wallet. Ayan. Sa ngayon, meron po tayong $150 dito kay standard account ko. Sana kayo rin meron. And then, click nyo po internal transfer. Yan. Then, click acknowledge.
So, ngayon, select account ID. So, ano ba yung account ID natin? So, si investor account ko, ang account ID ko is 887. So, hanapin nyo lang po, iyon, si 887. Sorry, nawala. Ulitin lang natin. Ayan. So, si eto. So, ngayon, eto na yung account ID ko ng investor account. And then, click 150. So, then click transfer. Ngayon, switch account. So, kung makikita nyo po ngayon, ayun na. Ang balance na ng aking investor account ay 150. And then, dyan po, click nyo na. Pwede na kayo mag-copy this time. Click nyo tong copy. Ayan, tatanungin na kayo ngayon. Allocation multiplier. So, i-X nyo lang po iyan. Minimum investment, $150. Ibig sabihin po nito, ito yung kailangang pondo ng account nyo para makapag-copy kayo kay Pipsipip. Investor account equity, ibig sabihin lang po nito, ito na yung so far, laman ng account mo. Or kinita mo, loss mo, or what. And then, pag own funds naman po, ibig sabihin nito, ito yung nakapondo kay Pipsipip. Ngayon po kasi, ako ay merong $523.50 sa aking strategy account. So, choose your investment amount or fixed multiplier. Anong pinagkaiba nito? Si investment amount, kapag kinik nyo po yung method na to, pag naglagay ka dito, 150, ibig sabihin, ito yung naka-risk na pera. Ito yung gagalawin ng copy trading. Yung 150, ito lahat yung parang pondo na gagamitin mo pang kopya ng mga trades ko. Yan po. Kapag fixed multiplier naman, nakita nyo, nag-gray na to, hindi nyo pwedeng editin. Pag fixed multiplier, ang ibig sabihin naman nito, parang magnification. Pag kinlik nyo dito, 1:1, tignan nyo. 1. Investment amount mo dapat is 524. Ibig sabihin lang yan, kailangan pantayan mo yung account ko. So, pag nag-fixed multiplier po kayo, ibig sabihin lang nito, pag nag-1 ang multiplier nyo, kopyang-kopya nyo yung trade ko. The amount, the positions I trade, the losses, the profits, kopyang-kopya nyo. Tignan nyo, taasan nyo. Kapag 2, tumataas din yung investment amount. Ibig sabihin, halimbawa, nag-earn ako. Pero, coach, okay lang ba yun? Ang funds mo, 523 lang, tapos yung funds ko mas malaki. Okay lang din po yun. Bala na si copy trading ang mag-compute. Kung halimbawa, kumita ako ng $100, ikaw naka-multiplier ka 2. Ang kita mo ay $200. Mas malaki pa kaysa sa akin. Possible po yun kay copy trading. Pero for now, yan, sinabi ko lang sa inyo. Pero balik tayo kay investment amount. Lagay nyo po $150. So, tingnan nyo, ang multiplier nyo lang 0.2. Pag kumita ako ng $100, $20 ang inyo. Kasi po, parang 29% lang ang ibig sabihin nito eh. 'Di ba? And then, click nyo copy open trades. And then, ito, may take profit or stop loss. Kung gusto nyo mag-take profit, lagay nyo lang po dito. Kung halimbawa, umabot na ng $50 yung kinita nyo, i-out na ni copy trading yon. Pwede rin naman sa stop loss. Pag kay stop loss, halimbawa, yung account nyo ay bumaba, na draw down na yung $50. Sabihin natin, 150. Nag-draw down na ng, naubos na yung 50, 100 na lang natitira. Mag-auto, stop copying na po kayo kay Pipsipip. Yun po ang kagandahan nito. Ibig sabihin, auto stop copying. O, nag-loss na ng $50, stop na. So, parang ganun po yung ibig sabihin yan. And then, pakiclick nyo lang po itong not guaranteed. I confirm that I understand and agree that both stop loss and take profit levels are executed on a best effort basis but are not guaranteed. So, I mean, hindi lang siya ganun ka-exact. So, i-click nyo po not guaranteed. So, sa ngayon, tatanggalin ko lang to ha. And then, click copy. Ayun. Copied successfully. Ayan na, makikita nyo na, nakasubscribe ka na. So, tingnan na natin ngayon yung portfolio mo. Eto, si Pipsipip. Makikita nyo, si Pipsipip ay, ayan, meron tayong total profit natin ngayon is negative 0.11. So, baka losses si Pipsipip ngayon. So, losses ba siya ngayon? Nakita ko positive na siya. Tinitrade ko na kasi to eh. Hindi, positive na siya. Nasaan ba? Ayan yun, no? Inaano ko na yung account na to. Ayan, nagpa-profit na ako ngayon. Ewan ko bakit dito naka-negative siya. Siguro dahil may binayaran na spread. Ito siguro yon yung spread. Pero so far, ano na to eh, profit na ito.
So yan, nakita nyo, nakakopy ka na, total profit mo 0.09. Gumagalaw na yan. Profit na tayo dito ng $200, ay $200 eh. Ayan, makikita nyo, pag gusto nyo i-pause, yan, pause strategy. Pag gusto nyo naman i-exit, exit. Ayan, makikita nyo dito investment amount. Pag gusto nyo dagdagan, ayan, dadagdagan nyo lang po. Kapag gusto nyo na mag-set ng stop loss take profit na kaninang hindi natin sinet, ayan, makikita nyo na lahat dito sa portfolio ninyo. So, try natin i-exit. Maglo-loss na to pag in-exit natin. Ayan, live price. Makikita nyo. Ayan. Tapos pag gusto nyo i-close, pwede nyo rin i-close kayo. So, coach, pwede bang mauna kami mag-close kahit hindi pa kino-close nung strategist ni Master Trader? Yes po. Kasi account nyo pa rin naman itong investor account. Nasa inyo pa rin yung control nito. So, I hope na-gets nyo itong ating lesson. So, sana meron na kayong pondo at mag-start na kayo mag-copy trade. Thank you so much for listening to this video and see you sa phone version.